Yo, what's up mga boss? Good morning. Ayun, so it's been 4 days na ata na hindi kami nakauwi sa bahay dahil sa bagyo. And then because of that, no, nagtampo yung aso ko. Clay, come here. Come here. Ito yung aso ko, guys, si Clay. Yan. You miss Daddy? Hmm? Hmm. Miss niya daw ako. So, ayun, kaya medyo nagtampo to kagabi. Hindi na hindi na lumapit sa akin. Ayun. So, let's go back to the reality mga boss, no? So, kanina pala, meron akong natanggap na isang challenge, isang problema sa negosyo namin, no? Sa Blue Arm Computers. Ayun, ang problema is, pumunta yung rider ko para mag-deliver ng item doon sa client. Kaso, hindi natuloy yung delivery dahil hindi pa pala ready yung payment ng client. So, ayun, yan yung magiging topic natin mamaya. Yung mga ganyang bagay, kung titignan nyo, maliit na problema lang yan, pero malaking loss yan sa company. And yan yung magiging topic natin mamaya. Pero before that, no, magpapa-car wash muna kami. So, samahan nyo po kami. Wala nang say, sidaan. Uy, bakit Need na talaga to na i-car wash. So, car wash tayo mamaya. So, we're here mga boss. So, car wash muna tayo. Dito sa Slash Car Wash. While waiting sa car wash, so hanap muna kami ng matambayan. Yan oh, ganda dito. We are in front of University of Southern Philippines Foundation. Yan. So ngayon guys, hanap muna kami ng matambayan while waiting sa bago matapos yung car wash. Healthy. Ako po. Dark chocolate, large milk tea. Sa'yo mo. With pearl na siya. Cookies and cream na po ah. Saan? Pasensya sa audio natin ngayon mga boss, no, medyo maingay dahil nasa katabi tayo ng kasada. So ayun, mabilisan lang. So bakit kailangan natin na gawan talaga ng paraan para maiwasan yung mga ganong bagay na merong miscommunication sa loob ng negosyo natin. Bakit? Dahil sa mga miscommunications na yan,
magkakaroon ng company losses, yan, magkakaroon ng maraming expenses sa company na dapat sana ay maiwasan yun. Okay, so ayun lang naman. So, based doon sa na-share namin na problema kanina, na yun nga, yung rider namin ay pumunta doon, supposed to be magde-deliver siya sa customer namin. Pero dahil sa merong miscommunication na nangyari, so ayun, hindi siya natuloy dahil hindi pa pala ready yung payment ni customer. So, ang nangyari doon is yung rider namin is bumalik sa warehouse namin, and syempre because of that, doon na nangyayari yung mga company expenses, company losses yon. Bakit? Yung company expenses doon is yung oras ng rider namin, di ba? Pangalawa, gasolina. Pangatlo, sa manpower. Pang-apat is, ayun, delay. Delay sa trabaho. Instead na mas marami pa sanang natrabaho yung tao namin, na-delay yun. And, lastly, no, mabagal yung growth ng company mo pag ganon. Pag maraming delay, pag maraming company losses na ganon. Mabagal yung growth dahil instead na makamove forward kayo sa another clients, so natingga kayo doon sa isang kliyente na yon. So, ayun, wala na tayong magawa doon dahil nangyari na yon. Pero mga boss, ito lang yung advice ko talaga sa inyo na sa mga ganitong klaseng unforeseen na pangyayari sa business natin ay dapat talaga natin siyang gawan ng paraan para maiwasan yan. Okay, so sa amin, actually ilang beses na to nangyari at ginawa na namin to ng solusyon dati pa. Pero meron talagang mga ganun merong mga nakakalusot. So yung solusyon namin dyan, mga boss, is ayun lang, gawan mo lang siya ng proseso. Dapat lahat ng detalye na kailangan bago matapos yung transaction na yan or mapunta sa next level, dapat kumpleto lahat. Okay, so ano ba yun? Like mga basic na detalye. Kailan yung delivery, sino yung tatanggap ng delivery, mode of payment, yan. Dapat importante yan. Mode of payment, tapos yung mga gate pass, bago sila makapunta sa company, meron pang mga ibang company na magre-require ng gate pass. Yan, kailangan mo yung i-secure. And then, ano pa ba? Siyempre, yung mga legal papers, mga documents na kailanganin para ma-deliver natin yung order, di ba? Resibo, basta marami pang papilis na kakailanganin. So, ayun, kailangan nyo po yung ma-figure out, mga boss, dahil dyan po kadalasan nangyayari yung mga tagas, yung mga company losses, company expenses na hindi nakikita ng normal na tao. Okay, kaya ako yan hina-highlight din talaga sa mga tao namin na kailangan talaga pulido yung trabaho natin para hindi pa ulit-ulit yung ibang department. Kasi ang laki ng perwisyon niyan, especially kapag yung pinaka first na process pa lang is mali na siya. So, meaning to say, first step pa lang ng process, most likely nito kasi nasa sales department pag first step. Pag mali na yung sales department, lahat ng detalye na nilagay niya doon, may mali. Mali na yung logistics, mali na yung admin, mali na yung collection, mali na yung production team, lahat ng department magkakaproblema. Domino effect po yan. Especially kapag yung mali nandun sa taas. Okay? So, ayun, kailangan nyo po yung i-figure out na dapat magawa nyo talaga ng concrete na plan, concrete system, concrete solution para hindi na yan mangyari ulit. Ayun. So, sana meron kayong natutunan sa video natin today, no? So, pasensya na, medyo maingay ngayon. Iwan ko lang kung i-upload ko ba to dahil medyo maingay talaga. Pero anyways, gumamit naman tayo ng noise cancellation na microphone. So, try natin. Check natin mamaya. So, ayun. Dito pa kami sa
parang food park siya. So ayan o, nag-milk tea pa lang kami ni Madam. Hi Madam! Say hi to my vlog. Hi to your vlog. Guys, follow nyo rin si Madam, no? Meron din siyang YouTube channel. Michelle Bungo Manlisik. Ayan. So, meron siyang mga upload doon. So, most of her vlogs, yun, siguro focus siya sa mga adventure namin, sa yung mga out of town na galaw namin. So, yun yung mga ina-upload niya. Dahil fan siya ni, Gioong. So, shoutout sa iyo, Idol Gioong, no? Baka naman. Baka naman, mas yung t-shirt. Ayan. Meron din kaming massive t-shirt. Ayun. So, we are a follower of Gioong. So, ngayon mga boss, nag-aantay kasi kami na matapos yung nagpa-car wash kami. So, while waiting, ayun. So, tinapos ko lang muna dito yung content. At least, no, productive tayo. Dahil gusto ko talaga na mag-daily vlog. So, yun yung challenge ko sa sarili ko. So, gusto kong gawin na maging, basic na lang yung pagbablog. Gusto ko kasi na i-challenge yung sarili ko na as a business owner, importante kasi yung pagbablog dahil yan yung yan yung kumbaga connected yan especially sa marketing, connected yan. So, ayun lang, gusto ko siyang maging lifestyle ko rin yung pagbabloging. So, ngayon tinatry ko na mag-vlog dito sa labas. So, at para masanay lang din. So, pasensya na sa audio natin, medyo maingay. Anyways, makahanap din tayo soon ng tamang timpla. Sa ngayon kasi, tira lang ako ng tira. Then, chine-check ko kung ano yung magiging effective sa akin na hindi siya mako-compromise yung productivity ko. So, ngayon, I'm using my mobile phone. So, tinry ko rin na ganito. Pero trip ko talaga yung gumamit nung Insta360. So, anyways, i-figure out natin yan. Ayan guys, so dito na kami ngayon sa car wash. Ayan. So hindi pa pala nila natapos yung car wash. So ayun, dito ko na rin tatapusin yung dito ko na lang i-outro yung vlog ko ngayon. So ayun, sana meron kayong natutunan doon sa na-share ko na topic kanina. Ayun, so it's very important talaga na gawa natin ng process, gawa natin ng magandang solusyon, long-term solusyon yung mga problema na nangyayari sa negosyo natin. Invite ko pala kayo ngayon mga boss, no, na meron tayong grupo na ginawa. Pwede nyo pong i-search sa Facebook group. Ayan. Work Smart Community. Ayan, pwede tayo mag-usap doon. Pwede kayong mag-post ng mga daily vlogs nyo rin or mga videos nyo about your business, about your life. Ayun. Pwede tayo mag-usap sa loob. So, ayun lang mga boss. And then, always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Pakits mga boss! Bye-bye!